Hello ka Master, good evening, medyo late na tayo naka-update. Kabanata 1346. Nang may hawak siyang baso ng tubig para uminom ng tubig, nananatili sa isip niya. Baby, bakit bigla kang nagdala ng tubig kay Dad? Kung dati lang hinding-hindi siya maghay-hinala sa ibinigay sa kanya ng kanyang anak. Ngunit hindi niya talaga makalimutan ang death countdown sa screen ng kanyang telepono. Siya nais niyang idilat ang kanyang mga mata hanggang 3:00 ng umaga upang makita kung sino ang papatay sa kanya sa huli. Kung hindi siya namatay sa 3:00 ng umaga, nangangahulugan ito na ang hacker ay isang manloloko na nagpapanggap na multo. O kung hindi siya namatay sa 3:00 ng umaga, ito ay magpapatunay na ang hacker ay yung anak ni Elliot na si Hayden. Wala pang 10 taong gulang si Hayden. Bagamat napakalakas at kaya ni Hayden. Hack sa kanyang cellphone, sa kakayahan ni Hayden, maaari lamang niyang i-hack ang kanyang sarili cellphone. Kung gusto niya itong patayin, medyo malambing pa si Hayden. Ipinikit ng anak ni Christian ang kanyang mga mabilog na mata, sabi ng guro na dadalhin ko tubig sa aking mga magulang, gusto kong kunan ng video at ipadala ito sa guro. Napansin ni Christian na nakatayo sa di kalayuan ang kanyang asawa na may dalang cellphone at nagpe-film. Kaya nga, tumawa si Christian. Ang kanyang anak na babae ay nasa kindergarten at ang guro ay nagtatalaga ng iba't ibang araling bahay. Mga takdang aralin bawat linggo. Nang wala si Christian sa bahay, kinumplito ito ng kanyang asawa at anak. Namula si Christian nang maisip niyang pinaghihinalaan niya ang kanyang asawa at anak na babae ay frame sa kanya. Uminom siya ng tubig mula sa baso ng tubig sa isang lagok at saka iniabot ang walang laman na baso ng tubig sa kanyang anak na babae. Mahal, mananatili pa ba si tatay sa iyo sa hinaharap? Kinuha ng anak na babae ang baso ng tubig at nakangiting tumango. Pagkatapos kuhanan ng video, lumapit ang asawa ni Christian sa kanyang anak at sinabing, "Baby, kiss mo si Dad." Ang anak na babae ay natigilan saglit pagkatapos ay masunureng lumakad. Christian at hinalikan siya sa pisngi. Asawa, kailan ka maliligo? Gusto mo bang pumunta at kunin ka iligo ngayon? Tanong ni Mrs. Hindi muna ako maliligo. Pauligoan muna ang anak mo, sabi ni Christian. At nagpatuloy, ikaw at ang iyong anak na babae ay matulog pagkatapos maligo, huwag. Hintayin mo ako. Ang mukha ng asawa ay mataimtim, asawa, alam ko ano pa ang hinihintay mo. Kapag pinatulog ko ang aking anak, maghihintay ako sa iyo. Hindi. Maghihintay ako hanggang 3:00 ng madaling araw. May ugali si Christian na ako. Hindi natatakot sa anumang bagay. Magiging maayos din ako. Iyon ay isang kalokohan ng isang hacker. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Well, dalhin mo muna ang iyong anak na maligo. Manunood ako ng TV saglit. Magsimula ang remote control at i-on ang TV. Parang hindi nakatulog si Christian at naghihintay ng 3:00 ng umaga. Hindi naglaro si Hayden sa computer. Nakahiga siya sa kama, naghihintay na makauwi kasama ang kanyang ina. Hindi niya gusto ang lugar na ito. Bawat minuto at bawat segundo dito ay naiinis siya at naiinis. Ibang-iba si Rebecca kay Chelsea o Zoe na sumulpat sa tabi Elliot kanina. Si Rebecca ang pinakabata at mababaw ang pagiging bata. Unlike Chelsea and Zoe, they belong to women who look very powerful at unang tingin. At ang ganitong uri ng babae na tila walang anumang nakamamatay na kapangyarihan at ay madalas na ang pinakakayang akitin ang puso ng mga lalaki. Kung siya at ang kanyang ina ay babalik sa Ariadne, ngunit si Elliot ay mananatili kay Rebecca. Iyon Rovel, siguradong malulungkot ang kanyang ina.
Ngunit ang pangmatagalang sakit ay mas malala kaysa sa panandaliang sakit. Kung talagang na-in-love si Elliot, si Rebecca, ganyan kabaliw ayaw ni nanay. Lumipas ang oras sa bawat minuto at hindi nagtagal ay tumuro ang orasan sa 3 a.m. Agad na umupo si Hayden sa kama at binuksan ang bedside lamp. Sa sala sa ikalawang palapag, nakaupo si Elliot sa sofa, hindi inaantok. Ayon kay Hayden, mamamatay si Christian ngayon. Hinihintay niya ang balita ng pagkamatay ni Christian. Napatingin siya sa oras. Display sa phone niya, it was already alas 3:15 in the morning. Kabanata 13:47. Bumangon siya sa sofa at nagplanong bumalik sa kanyang kwarto para magpahinga. Sa ilang oras na para makipag-ayos siya sa pangalawang kapatid at ang pang-apat na kapatid sa ngalan ni Kyrie. Namatay man si Christian o hindi, ang araw na ito ay nakatadhana na maging isang hindi pangkaraniwang araw. Sakto namang hinawakan ng lolo niya ang door handle ng guest room kay Hayden. Bumukas ang pinto. Narinig niya ang boses at tumingin sa kwarto ni Hayden ang mag-ama. Tumingin sa isa't isa at kahit wala silang sabihin, malalaman nila kung ano ang iniisip ng iba. Hindi inaasahan ni Hayden na magiging katulad niya si Elliot, naghihintay hanggang ngayon, parang nalubos na nagtitiwala si Elliot sa kanyang plano. At nakita ni Elliot ang resulta ng planong ito. Ang mukha ni Hayden. Patay na si Christian. Ibinuka ni Hayden ang kanyang bibig at sinabi ang resulta. Agad namang binuksan ni Elliot ang phone, walang papasok na tawag o mensahe sa screen. Sigurado ka ba? Tanong ni Elliot, bumubulong ang kanyang Adam's apple. You question me. Malamig na sabi ni Hayden. Pumatay ka gamit ang kutsilyo. Nawala ng antok si Elliot at humakbang papunta kay Hayden, paano ginawa mo ba? Naipaghiganti na ni Hayden ang kanyang ina kaya balewala na kung balak niya. Sabihin mo, nalaman ko na may relasyon ang asawa niya at ang yaya. Kung hindi sila pumatay Christian, mamamatay sila. Naintindihan naman agad ni Elliot. Nagpadala si Kyrie ng maraming bodyguard para protektahan si Christian sa labas ng villa ni Christian. Sa hindi inaasahan, ang taong pinakamalapit kay Christian ay ang pumatay kay Christian. Sa huli, bumalik ka muna sa kwarto mo para magpahinga. Sinulyapan ni Elliot ang phone niya pero meron. Wala pa ring masamang balita mula kay Christian. Isang nagbabantang palatandaan ang biglang bumangon sa kanyang puso. Pagpasok ni Hayden sa kwarto, muli niyang sinabi, naimpake mo na ba ang iyong bagahe? Iimpake ko na ngayon, sabi ni Elliot. Well, titingnan ko kung may natanggap si Rebecca balita. Pagkatapos magsalita, humakbang siya patungo sa master bedroom. Ang pinto sa bumukas ang master bedroom at madilim ang loob nito. Hindi na niya kailangan magtanong, alam din niyang hindi pa natatanggap ni Rebecca ang balita ng pagkamatay ni Christian. Patay na si Christian at tiyak na ipapaalam sa kanya ng bodyguard ni Kyrie kaagad. Bakit hindi ipinaalam sa kanya ni Kyrie ang kanyang pagkamatay? Ano ang pakiramdam ni Kyrie ngayon at ano ang kanyang binabalak? Lalabas na sana siya ng master bedroom, biglang nagising si Rebecca pataas. Elliot, ikaw ba yan? Binuksan ni Rebecca ang ilaw habang nagsasalita. Malungkot ang mukha ni Elliot, patay na ang iyong kapatid. Ang mga mata ni Rebecca ay napuno ng 2 linya ng luha, paano siya namatay? Ito ay sa iyo, anak. Nasa kwarto ang anak ko at hindi pumunta kahit saan. Depensa ni Elliot kay Hayden, hindi siya ang may gawa nito. Walang kinalaman ang bagay na ito sa kanya. Tumango si Rebecca habang umiiyak. Mabilis niyang kinuha ang telepono, ngunit hindi siya tinawagan ng ama para ipaalam.
Tinawagan ka ba ng tatay ko at sinabi iyon? Nagmamadaling bumangon si Rebecca sa kama. Hindi. Hindi maipaliwanag na sabi ni Elliot, wala namang sinabi ang papa mo. Pinaghihinalaan ko ang iyong ama. May susunod na gagawin dahil hindi ka tinawagan ng tatay ko. Paano mo nalaman na ang panganay kong kapatid? Patay. Lumapit si Rebecca sa kanya at gustong malaman ang totoo. Ngunit ang walang pakialam na ekspresyon ni Elliot ang nagsabi ng lahat. Pupuntahan ko ang aking panganay na kapatid, kumakbang si Rebecca sa aparador, nagbabalak magpalat ng damit at lumabas. Elliot, kung pupunta ka doon ng walang autorisasyon, paano mo ipapaliwanag na ikaw alam mo na ba ang tungkol sa pagkamatay ng iyong kuya? Bumalik ka sa kama agad at humiga. I'll ask the driver to go outside to check the situation. Napalunok si Rebecca ng mga luha sa kanyang tiyan. Ibinaba niya ang mga damit na kinuha niya. Lumakad papunta sa kama at humiga. Elliot, kung mamatay ang panganay kong kapatid, tatay ko magiging baliw. Kabanata 13:48. Hindi sumagot si Elliot sa kanyang sinabi. Lumabas siya ng master bedroom at tinawag ang driver. Hilingin sa driver na magmaneho ngayon at tingnan kung ano ang nangyayari. Sa parke na ito, mayroong isang pangunahing kalsada na maaaring dumaan sa mga villa ng sina Kyrie at Christian. By the way, tingnan natin ang sitwasyon sa bahay ni Kyrie. Ang driver, okay, Mr. Foster. Ang yaya, driver at bodyguard ng pamilyang ito ay nasa panig ni Rebecca. At, kaharap ni Rebecca si Elliot. Kung may huminto sa kotse sa parke at nagtanong kung ano ang ginagawa mo sa labas late na, masasabi mong pinalabas ka ni Miss Rebecca para bumili ng hapunan. Ang driver, okay. Pagkatapos kausapin ang driver ay bumaba na si Elliot. Hindi niya binuksan ang headlight sa sala sa unang palapag. Gusto niyang malaman ang sitwasyon ni Kyrie, siguro, ganoon din si Kyrie. Palihim na pinagmamasdan siya ngayon. Walang alinlangan na malaking dagok kay Kyrie ang pagkamatay ni Christian. Si Kyrie ay may kabuoang 4 na anak, 3 anak na lalaki at 1 anak na babae, at ngayon lahat. Patay ang 3 anak. Kaya sinabi ni Rebecca na mababaliw si Kyrie. Hindi sa hindi natatakot si Elliot, ngunit natapos na ito at walang silbi na maging takot. Kahit anong klaseng kabaliwan ang mapuntahan ni Kyrie, dapat niyang tiyakin ang kay Hayden kaligtasan. Makalipas ang ilang oras, pinaandar ng driver ang kotse pabalik sa harap ng bakuran. Ang mga headlight ay kumislap sa harap ng mga mata ni Elliot at agad siyang bumangon. Maya-maya, lumapit sa kanya ang driver, Mr. Foster, nakaharang ang parke, huwag. Hayaan mo akong lumabas. Sabi ko bibili ako ng pagkain para kay Miss Rebecca pero hindi okay. Ang villa ni Kyrie at ang villa ni Christian. Sabi ng driver. Ang parehong mga villa ay maliwanag na naiilawan. Parang meron nangyari. Ang bakuran ng pinakamatandang young master ay puno ng mga bodyguard doon, parang umiiyak. Bahagyang lumungkot ang mga mata ni Elliot. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mga countermeasures. Matapos mamatay si Christian, hinironggen ni Kyrie ang daan palabas ng parke sa unang pagkakataon. Ang hakbang na ito ay talagang malupit. Alam mo bang may iba pang labasan sa parke? Si Elliot ay maaaring makulong dito. Pero hindi pwede si Hayden. Kailangan niyang palabasin si Hayden ng ligtas. Umiling ang driver, Mr. Foster, kahit na may iba pang labasan sa park, dapat may bodyguards ngayon. Lalabas ka ba? Ikinaway ni Elliot ang kanyang kamay, pumunta ka at magpahinga. Ang driver, okay. Umalis na ang driver pagkatapos bumaba si Rebecca. Pinunasan ang mga luha mula sa kanyang mukha, ngunit siya ay mukhang malungkot.
Elliot, tinawagan lang ako ng tatay ko. Sinabi niya na ang panganay na kapatid ay pinatay ng yaya. Pinatay talaga ni yaya ang kapatid ko, hawak ni Rebecca ang telepono sa kanya. Kamay, at nang ibuka niya ang kanyang bibig, hindi napigilan ng mga luha ang pagpatak. Lumapit si Elliot sa kanya at sinabing, sasamahan kita para makita ito ngayon. Sige. Nang makalabas si Elliot sa villa, napatingin siya sa itaas. Dapat magkita na siya ngayon. Kasama si Kyrie para tingnan kung kailan magbubukas ang exit ng park. Bahay ni Christian. Kabanata 1349. Ang dalawang katawan ay natatakpan ng puting tela at sa tabi nila, naroon. Nakaluhod ang mga taong nakaitim. Bumagsak ang mga mata ni Elliot sa dalawang bangkay. Ang isa kay Christian at ang isa ay kay Yaya. Umupo si Kyrie sa sofa sa tabi niya, humihit-hit ng sigarilyo. Nagtagal ang usok at hindi makita ang ekspresyon ng kanyang mukha. Malinaw. Yumuko si Rebecca at sinulyapan ang dalawang bangkay saka tumingkayad. Sa tabi ng bangkay ni Christian at sumigaw ng malakas, kapatid, ayaw kong mamatay ka. Ano ang mangyayari sa amin ng aking ama kung mamatay ka? Kuya, gising na. Hindi peke ang kalungkutan ni Rebecca. Kahit na siya na ang asawa ni Elliot. Totoo rin ang 20 taong relasyon niya sa kanyang panganay na kapatid. Kahit natamaan siya ng bala ng panganay na kapatid, ang una niyang naisip ay huwag sirain ang relasyon ng panganay na kapatid at Elliot. Lumapit si Elliot kay Kyrie, at bago pa siya makapagsalita, may inabot na data si Kyrie. Card sa kanya. Tingnan mo, pinaikit ni Kyrie ang mga mata ng agila at bumuga ng makapal na usok. Kinuha ni Elliot ang information card at nakita ang larawan ng pagpaparehistro ni Hayden sa isang sulyap. Ito ang pekeng impormasyon ng pagkakakilanlan na ginamit ni Hayden sa Unravel. Ang peke ang impormasyon, ngunit totoo ang avatar. Kamukha ba ng anak mo ang batang ito? Nang makitang hindi nagsalita si Elliot, Kyrie. Ngumisi, nabalitaan ko na ang anak mo ay eksperto sa computer at ang numero 1. Ang genius class ng Central University. Ibinaba ni Elliot ang data card at sinabing, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin anak. Hindi mahalaga. Siya ay isang bata na wala pang 10 taong gulang. Bagaman siya ay wala pang 10 taong gulang, ang kanyang kabagsikan ay napakalakas. Inilagay ni Kyrie ang mobile phone ni Christian, pindutin ang power button, ang death countdown sa itaas. Nawala at ngayon ang screen ay game over. Tapos na ang laro. Para kay Hayden, tapos na ang laro. Pero para kay Kyrie, kasi simula pa lang ng larong ito. Ako ay matanda na, ngunit hindi ako sapat na gulang upang maging walang silbi. Napakalakas ng boses ni Kyrie. Mapanglo, bagamat walang pagtaas at pagbaba, ito ay naglalaman ng malaking kapangyarihan kung samahan mo si Rebecca dito, hindi ka natatakot sa akin na huli ng anak mo. Biglang kumirat ang puso ni Elliot. Ang bagay na pinakakinatatakutan niya ay mayroon nangyari. Sundin natin ang mga patakaran ng kalsada, binasag ni Kyrie ang tabako sa pagitan niya. Daliri sa ashtray, at ibinuga ang huling buga ng usok, gamitin mo ang sa anak mo. Buhay para sa buhay ng aking anak. Hindi. Kinuyom ni Elliot ang kanyang mga daliri at sumigaw ng malakas, pabayaan mong umalis ang anak ko, at ako. Makikinig sa iyo sa hinaharap. Hahaha. Kyrie laughed wildly, biglang umungol, lumuhad ka sa harap ng ako. Matapos makahinga ng maluwag si Elliot, lumuhad siya sa harap ni Kyrie at pati na rin sa loob harap ng lahat. Sa sumunod na segundo, sinipa ni Kyrie si Elliot. How the hell do you dare? Naglakas loob ka pang ilipat ang anak ko. Talaga bang? Sa tingin mo hindi ako maglakas loob na patayin ka?
Mapula ang mga mata ni Kyrie, kinuha niya ang ashtray sa coffee table at binasag ito sa direksyon ni Elliot. Agad na sumugod si Rebecca at hineronggan ang pag-atake ng kanyang ama para sa kanya. Dad, hindi ito ang ginawa ni Elliot. Ano ang pagkakaiba ng ginawa ng kanyang anak sa ginawa niya? Kyrie, tiningnan niya ang dugong umaagos mula sa gilid ng bibig ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at hindi napigilan ng kanyang katawan ang panginginig, hindi ako dapat nagpakasal. Ikaw sa kanya. Wala siyang ambisyong lunukan lahat sa akin. Kaya niyang pumatay. Ang iyong kuya ngayon at ang susunod na hakbang ay ang patayin ako. Wala, Dad. Hindi ko hahayaang gawin niya ito. Lumuhod si Rebecca sa harap ng kanyang ama at niyakap ang paa ng kanyang ama. Tay, pabayaan mo na si Elliot. I can guarantee na siya ayaw niyang patayin ang kuya. Tiningnan ni Kyrie ang lumuluha na mukha ng kanyang anak, tila nahati ang kanyang puso. Mga piraso. Kyrie, bitawan mo ang anak ko. Diretso ang tingin ni Elliot sa galit na mukha ni Kyrie. Ako ang magbabayad. Kanyang mga pagkakamali. Kyrie parang may narinig na biro, kumaibot ang gilid ng bibig niya, utang niya sa akin Anak, binabayaran mo ba ako? Maliban kung hindi mo iiwan ang yon Rovel sa iyong buhay. Manatili rito magpakailanman at maging aso ng aking pamilyang Joban. Oo, walang pagdadalawang isip na pumayag si Elliot sa kanyang kahilingan, basta hayaan mo si Avery. At ang anak ko ay sabay na umalis. Hehe, ang iyong buhay ay maaari lamang tabyusan para sa isang tao. Pumunta si Kyrie sa harapan sa kanya, yumuko, at ngumiti ng masama. Avery and Hayden, you can. Pumili ka lang ng isa. Kabanata 1350. Sa villa, pagkatapos iimpake ni Hayden ang kanyang mga bagahe ay tuluyan na siyang inaantok. Siya ay nakaupo sa isang upuan at ang kanyang bag sa kanyang likod, naghihintay para sa sandali para umalis. Nang akala niya ay hindi siya pupuntahan ni Elliot ngayong gabi, ang pinto binuksan ng walang babala. Lumitaw ang mukha ni Elliot sa kanyang harapan. Naimpake mo na ba lahat? Matagal na itong nakaimpake. Bumaba si Hayden sa upuan, naglakad papunta sa kanya, at tumingin sa kanya. Pwede ka bang pumunta ngayon? Well, saglit na nag-alinlangan si Elliot at saka sinabing, mauna ka na ngayong gabi. Tumigil si Hayden, hindi sasama ang nanay ko. Sinabi ko sa aking ina siya. Nangako akong babalik sa Ariadel kasama ko. Hindi siya maaaring umalis pansamantala. Elliot, showdown with him, mauna ka na, ako. Gagawa siya ng paraan para mapaalis siya sa hinaharap. Napatingin si Hayden sa kalmadong mukha niya at nahulaan agad ang dahilan. Nagdulot ba ako ng problema sa iyo sa pamamagitan ng pagpatay kay Christian? Umiling si Elliot, kung ako sa iyo, ganoon din ang gagawin ko. So, tama ka. Ngunit ang aking ina ay hindi maaaring umalis ngayon. Galit na kumunot ang noo ni Hayden. Kahanap ako ng paraan para mapaalis siya. Hinawakan ni Elliot ang braso niya at inakay siya sa ibaba. Pagkatapos mong bumalik sa Ariadel, huwag ka nang bumalik. Mas madaling makatipid. Isang tao kaysa dalawa. Napayuko si Hayden, walang sagot. Bagamat hindi siya sinisisi ni Elliot sa pagiging masyadong mapusok, ang mga salita ni Elliot ay napakalinaw. Nakaalis si Hayden ngayong gabi, at si Elliot ang nagligtas sa kanya. Ito ay nakakapanibago upang ipaghiganti ang kanyang ina, ngunit wala siyang iniisip na iwanan ang gulo na ito. Si Hayden ay time na nagtapat kay Elliot bago sumakay sa kotse at umalis. Dapat mong protektahan ang aking ina at kung may mangyari sa nanay ko, gagawin ko. Turuan kita ng leksyon. Ito ang unang pagkakataon na tinitigan siya ni Hayden ng matagal.
Tiningnan ni Elliot ang mukha ng kanyang anak na may napakakomplikadong mood. Isinasaalang-alang ang kritikal na sitwasyon sa sandaling ito, agad niyang isinara ang pinto. Naghihintay si Nick sa labas ng parke. Ipinagkatiwala ni Elliot kay Nick na tulungang ibalik si Hayden kay Ariadne at pumayag naman si Nick. Lumipas ang gabi at sumikat ang araw gaya ng dati, humarap si Avery sa likod niya at binuksan ang kanyang mga mata. Ang gintong sikat ng araw sa labas. Kumikinang ang bintana sa pamamagitan ng mga kortina. Agad siyang bumangon sa kama, hinawi ang kortina at binuksan ang bintana upang makapasok ang hangin. Biglang may pumasok sa isip niya at agad siyang naglakad papunta sa tabi ng kama at kinuha ang phone niya. Ilang piraso ng mensahe ang lumitaw. Elliot, nakauwi ng ligtas si Hayden. Manatili ka sa hotel sa ngayon at huwag gumalaw. Susubukan kong ilabas ka sa lalong madaling panahon. Bodyguard, boss, patay na si Christian. Patay na talaga siya. Ganyan ang anak mo. Kahanga-hanga. Ang mensahe ni Elliot ay ipinadala lamang pagkatapos ng 3:00 ng umaga at ang bodyguard. Kakapadala lang ng mensahe. Bahagyang nanginag ang kamay na hawak niya sa telepono. Gusto niyang tawagan si Elliot para tanungin kung anong nangyari kagabi. Paano si Christian mamatay kung nasugatan si Hayden? Pero sa pag-aakalang patay na si Christian, dapat kasama niya ngayon sina Rebecca at Kyrie, naghahanda para sa libing ni Christian, kaya idinial niya ang numero sa bodyguard. Boss, patay na si Christian. Nakakataba talaga ng puso, sabi ng bodyguard. Tuwang-tuwa, alam ko. Pinabalik na si Hayden kay Ariadne. Original, Elliot. Nagpaalam sa akin na bumalik sa Ariadne kasama si Hayden, ngunit ngayon ay si Hayden lang ang pinadala niya. Malayo mag-isa. Ibig sabihin ba nun hindi na ako makakaalis ngayon? Avery paced around daw pumunta sa kwarto. Hindi naman sa nagmamadali siyang umalis dito pero nahulaan niya iyon. Kakilakilabot ang nangyari kagabi, natigilan sandali ang bodyguard, I don't know. Nag-aalmusal ako sa restaurant ngayon. Ihahatid kita ng gusto mong kainin. Abangan bukas ang kabanata 1351. Huwag na din kalimutan mag-like.